At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang makasaysayang pangyayari ang naganap. Inanunsyo na ng Korte Suprema na pinirmahan na nila ang isang warrant of arrest laban kay President Kuting ng Norte Jr. at kanyang asawa na si First Lady Lizato Nasmag kaugnay ng mga kasong kriminal na isinampa laban sa kanila. Ang warrant of arrest na ito ay isang malaking hakbang sa pagsusulong ng accountability sa ilalim ng batas. Ayon sa mga impormasyon mula sa mga legal na eksperto, ang warrant of arrest may kinalaman sa ilang mga aligasyon ng katiwalian at mga illegal na transaksyon na may kaugnayan sa pag-aari ng mag-asawang Marcos. Ang kaso ay nag-ugat sa mga lumang issue mula pa sa panahon ng Administrasyong Marcos noong dekada 70s at 80s. Ang mga kasong ito ay kinabibilangan ng mga akusasyon ng pagbabalik loob ng mga iligal na yaman mula sa kanilang mga nakaraang posisyon sa gobyerno. Samantala, sa isang payag mula sa Palasyo ng Malacanang, itinanggi ng Pangulo at ng kanyang mga tagapagsalita ang mga paratang na nakapaloob sa kanilang warrant of arrest. Ayon sa kanila, ito ay bahagi lamang ng mga pagsubok na dulot ng mga hindi makatarungang akusasyon. Subalit, sinabi ng mga abogado ng oposisyon na walang sinuman gaano man kataas ang posisyon ng exempted sa pananagutan sa batas. Sa kabilang banda, nakatakda ang susunod na hearing sa korte ng darating na linggo, kung saan ang mga abogado ng mag-asawang Marcos ay inaasang magsusumite ng mga petisyon para sa pansamantalang pagpigil ng warrant. Ang mga hakbang na ito ay inaasahang magbibigay linaw sa mga susunod na hakbang na gagawin ng korte at mga kaugnayan ng ahensya ng gobyerno. Patuloy na minomonitor ang sitwasyon at ang mga magiging hakbang ng mga otoridad. Ang mga susunod na developments ay patuloy nating susubaybayan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nagkakaisa silang lahat. Ang kaban ng bayan ay ninanakaw. Masama yan sa kaunlaran. Isigaw natin sa buong mundo na purol ang Pilipino. Wag na wag ibuto ang mga kandidato nang nambudol sa Pilipino. Tanggalin na natin ang isang pangulong ng budol sa Pilipinas. Yay! Mga palangga, talagang nabudol ang Pilipino. So, tuloy-tuloy ang ating mga eksenang kaganapan. Ayan, nakikita nyo na yung aking alindog. Kumusta ang aking mga palanggang maalindogan? Okay, hindi na tayo podcast kasi for sure namiss na yung ating polvoronic look. This is the polvoronic look, inspired by the Bangag President by Marcos Jr. Ukiduk. Si November 10, si Zarolina, si Tia Maring, si Domingo. Okay, Domingo Jr., how are you? Ay nako. Yeah, ano na nga ba pag-uusapan na naman natin, kadyutahan? Zian Lu, alright. So ngayon, nagbida-bidahan si Bangag Jr. Kung saan ay just give me 1 second, baka mawala tayo. 1 second lang mga palangga, babalik din ako. Teka, wait lang. Si Marky Mel, tawa ng tawa. So, mga kababayan, recently, kahapon siya nagbida-bidahan si Bangag na namigay ng isda na nahuli, okay, na tunitunilada sa, dyan, sa port. Ngayon, ano ba ang totoong kwento? Tignan muna natin ang kadyutahan ng inyong presidenteng Bangag. Okay? Nagbida-bidahan, nag-alpot-alpututan, tanawon taabi. Ang kadyutahan ni Bangag. Okay. Siyempre, bida, di ba? Hirap talaga na. Nagasulod na sa akon nga ilong. Ilang baka.
Baka ma-epekto, long-term effect. Okay, pero sa totoo lang, okay, tingnan natin. Kahapon, this was 15 hours ago, nagbidabidahan si Bangag na namigay ng isdang tonelada. Pakinggan muna natin ang kanyang kadyutahan. Itong nahuli. Alam niyo po, ang pinanggalingan nito ay Bulol. nagpasok na illegal nitong mga isda na ito. At Alam niyo po, yung pinanggalingan nito, may nagpasok na illegal sa isdang ito. Hanapin natin mamaya kung sinong nagpasok. smuggling, ini-smuggle na pasok ng Pilipinas. At mabuti naman ay nakita sa kaugnayan ng Department of Agriculture at saka ng ating customs ay nakita nila na hindi maganda, hindi kumpletong papeles, hindi kumpletong pagbayad. Kaya po, kinumpis ka ng pamahalaan. Kaya ganun po ang aming, ganun po nangyari. Ngunit, nakita naman ninyo, naka-freezer pa ito. Ika namin, napakasayang naman ito, katakot-takot na isda ito, kasi ang daming pagkain, pwedeng pakain, marami tayong mapapakain. Bubulol na itong putang ng adik. Hoy, adik! Kaya didistribute po natin doon sa inyo, dito sa inyo, Nini. para na kayong namalengke ng isda ngayong araw. Meron na kayong Ang tanga na, nye. Buiset. Okay. Di ba bidabidahan? Okay. Bidabidahan si Marcos Jr. Ito, tignan natin niya. Yung kanyang statement, sayang naman, ano ba sinabi dito? May statement na lang. Teka lang. I-rewind natin. Oy, teka, ba't ganyan? Okay? Okay, tignan natin. Ano ang bida-bida? Okay. Siyempre, ang headline, parang akala mo ang galing-galing ng presidente nyo. Suyok. O tignan mo tignan mo kung gaano ka walang kwenta ang inyong mainstream media. Philippine Star. President Marcos has ordered the Bureau of Customs and the Department of Agriculture to step up efforts to enforce the Anti-Agricultural Smuggling Economic Sabotage Act following the seizure of 178.5 million worth of smuggled mackerel. Tapos sabi dito. Okay, tiga. Alright, yeah. Kaya natin yung padyutahan ng headline. Ito. Nangunguna si Pangulong Bongbong Bangag Marcos na ipinamamahagi o sa pamamahagi ng 2 kilo ng nakumpiskang mackerel sa 21,000 na pamilya sa barangay 649 Tondo, Manila. Ang mga isdang ito na nasabat mula sa 21 van ng smuggled mackerel, Okay, tignan mo yung headline. Another headline. Okay, hi George, how are you? Okay, here. Okay, President Marcos Bangag Jr. leads distribution of 2 kilograms of confiscated frozen mackerel to 21,000 households in barangay. Pag tinitignan mo lang na, wow, namigay ng 2 kilogram na mackerel sa 21,000 na pamilya. Okay, 21,000 katao. Siyempre na nga naman, di ba? Pag tinignan mo lang yung angulo na yan, na namigay, parang ang bait-bait ni Bangag. There's another thing. Lahat, ABS-CBN. President Marcos Jr. on Saturday led the distribution pare-pareho. But ano ang missing? What is the missing link? The missing link, the pulboronic link. Okay? Ito si Bangag. Okay? We have to do this. Hanggat kailangan laging ganun. Alright? Para hindi makalimutan. Ano ang missing link sa balita? Diba? Sino ang nagpasok ng pulboronic? Yes! Sino ngayon ang nagpasok ng smuggled na mackerel? May nakita ba kayo doon mga hitad? Illegal na isda. There's no such thing as illegal. If nawala na. Si Rice Villarin, thank you palangga. Alright? Ngayon,
Ang question ko sa inyo, mga madlang people, okay, bida-bidahan na nagbigay ng ng isda, na bulol-bulol ba ang inyong bangag? Di ba? Ano ang nasa likod nito? O doon sinabi niya doon, parang sabi niya, ito ay pwede nang kainin, parang yung asungot niya doon, si Remulla sa likod. Ewan ko, isang Remulla, baka natitig, baka hindi na nga abuti ng Pasko yun eh. Baka hindi nga sila abuti, sana hindi sila abuti ng Pasko lahat. Ngayon, mga palaga, ano ang missing link na sinasabi natin? Na ano ba nila? Na ipakita ba nila yung sino ang smuggler? Nagsabi ba si Bangag? Nahulihin natin, tutugisin natin ang smuggler. Di ba, remember last year, sinasabi niya, ang mga smuggler, bilang na ang araw ninyo, bilang na ang oras ninyo. Ano nangyari? Andyan pa rin si Michael Ma na special envoy to China na inappoint nila ng pasikreto na ni isang media ay walang nag-report o walang documentation. Hindi ba dapat dyan ang mga pagsasalita dyan, hindi yung bida-bidahan, bigay ng isda? Di ba dapat ay, imbestigahan? Well, the fact na hindi nila talaga imbestigahan yan, mga kababayan. Sino ang smuggler? Sino ang financer? Sino ang organizer ng mafyang ito? Saan may mga papeles yan? Sino yung transporter? Sino yung bibili na yan? Saan ang taong yan? O ang mga taong yan? Ang hina-highlight lang ng media para mabango si Bangaguy, galing-galing ni Pulboroni, nagbigay-bigay ng mga isdang tanga. Pumasok na yan sa bibig ko tong pulburo na to. So anyway, wag na kayong magpabudol muli, sabi ni Palangga. So ngayon, nawala Palangga. Ano ang drama nito? Wala man lang sabi na, lahat ng mga smuggler na mauhuli, well, sinabi na dati, bilang na ang araw ninyo. Pero ngayon, may nasabi ba siya about sa paglabag nitong mga smugglers na ito? Well, sinabi niya na, anong act yun? Anti-sabotage chucho o smuggling act, or economic, economic sabotage law. Chucho. Meron ba doon na ipinakita, sinabi ni Bangag, kayong mga smuggler, kayo mga buwakan ng ginimis ninyo. Diba, sisiguraduhin natin na i-revoke ang mga permit nitong mga individual na ito. Iba-blacklist natin silang lahat, itapon natin sila sa bundok ng hibok-hibok, lahat ng kanilang mga business license, lahat ng kanilang illegal activities, aanuhin natin lahat. Iko-confiscate natin, hindi lang ng isda na nahuli natin, pero isda lang ba ang smuggling na ginagawa ngayon? Katulad yung nangyari dyan sa, Bugatti? Was it Bugatti? Nung bilabilahan si Tulfo? Yung mga high-end, luxury cars. Ano pa? Lahat ng klase ng smuggling ng business ng mafia ni Marcos Jr. Hindi ba dapat, yung mga warehouse na yan, napakadaling ulihin yan. Sino ang consignee niyan? Sino nakasulat na pangalan dyan? O sabi ni D.W. Lingayen, depleted uranium that was confiscated. Bakit hindi yun pinag-uusapan? Exactly. Yup. Pupulburo na si Marlik. Ayan. Anyway, tama ka, D.W. Lingayen. So, yun ba pinag-uusapan? Hindi ba to? Bakit hindi ito pinag-uusapan sa mga Hudas Committee? Na kung saan ito ay economic sabotage. Itong uranium, ito ngayong isda. Ngayon, sino ang mga tao sa likod nito? Diba? Dapat sasabihin ni Bangag Jr., paigtingin natin ang ating ang border patrol dito, no? Bureau of Customs, ang ating mga port area para hindi makapasok ang mga favorite kong pulburon. Pero syempre hindi niya sasabihin yan. Dahil sila ang mafia. Pinablish ba nila ang pangalan ng tao kung sino? Yes, Palangga, tawa-tawa ka ala. Pinablish ba nila kung sino-sino itong mga taong ito? Ang nasa likod, when I say tao, sino ang smuggler? Bakit ang mga pinupush lang niya
ay yung pamimigay, yung anggulo ng ayuda or aid. Smuggled isda, ibibigay syempre nga naman, bida-bidahan. Kung ikaw taga slums of Tondo, syempre matuwa ka kasi why ka kaunon, bisan isa kapiraso ng isda, may hulog ng langit, 2 kilong isda, hulog ng smuggler pala, not langit. Hulog ng smuggler, matutuwa ka din, di ba? Pero dahil itong mga taong ito ay ginagamit, itong mga, parang ano na tawag ito, poverty porn, yung ginagawa ng ibang mga vloggers, parang, poverty, poverty board. Yes, Wills. Nakakasal. Wills Bubble, nakakasal na nangyayari sa Pilipinas. Exactly. So ngayon, etong mga smuggled goods na ito, mga palangga, hindi talaga ito ina-address yung problema natin sa smuggling o sa mga smugglers. Bakit? Pinopolitika ito ni Bangag Jr. at ng kanyang mga mafia na nasa likod kasi si Bangag wala namang alam yan. Sumisingot-singot lang yan mga palangga everyday kung ano lang ang ihain sa kanya na mga script, yun lang ang kanyang babasahin. Yes. Sino-sino itong mga ito, ha? Try ko. Alright. Ngayon, may media ba na nagpulat, na nagsabi man lang, oh Mr. President, kung nagtanong, sino ba itong mga smugglers na ito? Limited na. Hindi na pwede magtanong ang media para susugin kung sino itong mga smugglers na ito. Dahil unang-una, it's either nasupalpal sila ng bungangan nila ng kwarta, lalo ngayong magpapasko, or takot sila baka gurgurin sila. Ngayon, sino dapat ang ma-impeach? Si Sara Duterte o si Bangag Jr.? Dito sa ginagawa niyang pagtakip sa mga smugglers at pagpanggap na kunwari siya ay mabait, ibigay ang mga isda sa mga kaluluoy, sa slums of Tondo, di ba? Ito ang mayroong grounds of impeachment si Bangag. Betrayal of public trust, plunder, graft, kung ano-ano pang high crime, paulit-ulit na lang, smuggling is a high crime, economic sabotage yan, kidnapping, polboronic, you know what I mean? So ngayon, ayaw nilang i-highlight yan. Ang smuggling ba? Ano lang yan? Cute-cute lang. Kriminal yan. Kaya dapat ilabas, pigain sa impay ni Satanas at kay Bangag Jr. kung sino-sino ang mga kasabwat nilang smugglers. Ito dapat ang tinitignan ng mga legislatures. Ang tawag dyan, ito yung dapat yung ginagawa nilang legislative agenda. Ito dapat ang ginagawa ng WAD Committee ng mga in aid of legislation bells. Para ang tawag dito, para imbestigahan ang mga involved sa smuggling, para makagawa ng batas, para sa kakapakanan ng taong bayan, chuchu-chuchu. Pero wala. Ano ginagawa? Ginagamit ngayon ni Bangag yung mga mahihirap sa slums of Tondo para magpabango, kunwari dahil Pasko. Pero ang totoo, mga palangga, hindi talaga niya in-address ang smuggling business niya. Paano niya naman i-address yun? Magkakasabot nga sila. Diba? So kitang-kita ninyo na ginagamit, binubudol na naman kayo, mga kababayan, tungkol dito sa smuggling eklabush na ito. Gusto nyo mabalikan natin ang letter ni Lola Clarita. Remember? May FDA approve ba yan bago pinakain sa mga tao? Sabi niya kanina sa speech niya, parang na safe to eat daw, ganyan-ganyan. We don't know, baka igurgurin kayo. But anyway, true ba? Sabi ni Vincent, sinuntok daw si Black Choco. Sino? Si Black Choco, sinuntok. Parang kailan yun? Wala pa na yata nakarating sa akin. Nawala yung message mo. Okay. Here we go. Mga kababayan, huwag kayong nagpapaniwala sa kasinungalingan ni Bangag Jr.
Dahil ito po ang pinakaunang in-expose natin sa inyo. Balikan natin ang sulat ni Lola Clarín. Lola Clarín, here we go. Where is it? Okay, Lola Clarín. Ito. Sulat ni Lola Clarín. Gusto niya bang balikan natin? Okay, balikan natin. Imagine ninyo, kung gusto talagang solbin ni Marcos Jr. ang smuggling, bakit inappoint pa niya si Michael Ma na pinangalan ng smuggler dyan sa Kongreso? Pero bago natin durugin si Michael Ma, balikan natin si Clarita Carlos, dating NSC advisor. Now, ito. Ang sabi ni Clarita, Hi FL. Okay, referring to Liza Tanas. Begging your indulgence for seeking your counsel. Ito, di ba? Ito isa sa mga expose ko sa inyo. Miss Charla Gamon just informed me that the President wishes to see me tomorrow at the Tupers Cafe at 10 a.m. This morning, I was informed by a friend that former DILG Anyo is slated to replace me as NSA. When my source asked what my offense was, the answer was wala. Diba? Tinanggal si Clarita Carlos, in-expose natin to. One item which mentioned is that in one cabinet meeting, I facetiously mentioned that some secret documents in fact come from broadsheets, and it was noted that the Intel community was offended. Okay, I remark, ibig mo sabihin dahil sa isang statement which was said in jest, aalisin ako bigla sa NSA? Yan ang sabi ni Clarita Carlos sa kanyang sulat kay Liza Tanas. The President appointed me, I believe, because he knows I am absolutely not corrupt. And he also knows that my area of expertise in foreign, defense, and security policies will fit best the requirements of being NSA. Yan ang sulat ni Clarita. Ngayon, ang sabi ni Clarita, hindi na siya corrupt, pero later on, after ng itong message na ito, naging corrupt siya habang sinusulat niya ang sulat kasi tinanggap niya yung generous allowance ni Liza Tanas. Sabi ni Clarita, in number 5, I have built my reputation for 56 years through sheer hard work. I certainly do not desire to be replaced as NSA with my reputation in tatters. Ngayon, mga palangga, ano ang reputasyon na meron si Clarita? Kasi we talk about smuggling, hindi natin maiwawala si Clarita Carlos dito. Sabi niya, I recognize I serve at the pleasure of the President, but I also know that in liberal democratic system that we work, there should be room for me to ask, why am I being replaced? Okay, message siya kay Liza Tanas. Hindi niya sinagot. Some Intel friends hinted me that the US sees me as an obstacle because I am pro-China. I am a scholar and will remain so till I die, and my scholarship brooks no leaning nor partially to any party. Alright. Sabi pa niya, if some quarters are accusing me of being slow in implementing one of the 7 task force assigned to me, they are dead wrong. There was no more turnover of the NTFL Cup to me as vice chair. I had to travel so many insurgent areas and meet all the politicians. Okay, wag na nga lang itong basahin na to. Hanapin natin itong generous allowance. Alright. Sabi niya dito, okay, sabi niya,